lahat po ng naririnig namin ngayon na nagmumula sa Senado, tila ay mga palusot, no? Para hindi nga matuloy ang impeachment proceedings. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball may shot clock. Inip na ang mga complainant at ilang mga senador. Hindi na raw nakakatuwa ang bagal ng impeachment ni VP Sara. Ang mga kritiko, kasado na ang plano. Next stop nila ang Korte Suprema o sa kalsada. Tadtad ngayon ng batikos ang Senado, tila takot daw sila sa pangalawang Pangulo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Senate President Chis Escudero kinakalampag na para simulan ang impeachment trial ni VP Sara. Ilang senador na iinip na rin. Confirmation hearing ni PCO Chief Jay Ruiz, pinasuspinde o mano ng Malacanang. Deliberasyon kay DICT Secretary Henry Roel Aguda ni reschedule din. Dose-dose ng Chinese national arestado sa isang major telecom office sa BGC. Dito, telecommunity ni Dennis Uy pumalag sa alegasyong mayroon itong illegal foreign workers. Pagdami ng HIV cases dapat nang ituring na public health emergency ayon sa DOH. Bilang ng mga kaso tumaas daw ng mahigit 500% sa mga Gen Z. Daryl Yap naghain ng not guilty plea sa kasong cyber libel na isinampa ni Vic Soto. Unang pagdinig itinakda sa Agosto. At from Manila to New York, Nation's girl group BINI nag-perform sa isang US morning show. Inip na ang Makabayan Block at iba pang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil hindi pa rin gumugulong ang proseso sa Senado. Babala nila, handa nilang dalhin ang issue sa Korte Suprema o sa kalsada. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Lahat po ng naririnig namin ngayon na nagmumula sa Senado, tila ay mga palusot, no? Para hindi nga matuloy ang impeachment proceedings. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga grupong naghain ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara at kinalampag na ang Senado para masimulan na ang paglilitis. Dismayado daw sila sa ikinikilos ng Senado. Lalo na yung sinabi na ang plenary ng bagong Senado, kung sakali naman sa 20th Congress, didesisyon na nila whether or not to hold an impeachment trial or to convene an impeachment court. Walang ganon sa konstitusyon, kahit sa rules nila. Ang sabi nga nila, pag na-convene ang impeachment court, it shall proceed forthwith and until judgment. Kung magmamatigas raw ang Senado, mapipilitan silang dalhin sa ibang paraan ang pangangalampag. Kung kinakailangan po na magkaroon ng mga rallies, kung kinakailangan magkaroon ng mga petitions, kailangan magsalita ang mga influencers. Ngayon po nakikita naman natin yan, nagsasalita ang marami, no? Lalong-lalo na sa social media, mainit na pinag-uusapan ang pagsisimula ng impeachment trial. Kaya po dapat lang gawin ng Senado ang trabaho niya. At kung mabibigo pa rin ang Senado na simulan ang impeachment trial sa June 11, sa huling araw ng sesyon sa Senado, doon na sila dudulog sa Korte Suprema. Klaro, sa June 11, hindi pwedeng may motion dyan whether or not to convene the impeachment court. Hindi pwede yan.
Hindi pwedeng pagbotohan niya ng Senado. I-convene nilang impeachment court sa June 11, although we would prefer i-convene nila nga bukas, ngayon. Kaya naman nila, yun ang constitutional mandate. Pero kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, tila nagkasundo na ang mayorya sa Senado kung ano ang gagawin nila. We are already in session, so that would have been the opportunity for any member of the majority to voice out a contrary opinion or even a complaint that he or she was not consulted by the Senate President. But no one from the majority voiced out any complaints. So it looks like the Senate President did his job, and I think I would want to believe that he consulted with each and every member of the majority. Kami sa minority, hindi naman namin ina-expect yon na ikukonsultahin niya kami. Sa issue naman ng pagdulog sa Korte Suprema, sinabi ni dating spokesperson at Defense Counsel ni dating Chief Justice Corona sa On Point ng Bilyonaryo News Channel na maaring ang SC na ang magdesisyon kung sisimula na ba ang impeachment trial. We should also understand that the power of impeachment is a political tool. So the Supreme Court is now mandated to at least be the final arbiter to ensure that this political power lodged at the legislative branch of government would not be prone to abuse. So while the Supreme Court would maintain the separation of powers, there must also be checks and balances. Yun nga lang, maaring hindi rin sila makialam. There would another be legal issue that we could talk about, whether or not this would be prone to judicial review. Would the Supreme Court exercise the power lodged on it by the Constitution, which is the power of judicial review, or would they classify this as a political question that they would leave to the legislature to decide? Ang tangi na lang talaga magagawa ng lahat ay mag-abang sa June 11 kung aaksyonan na ba ito ng Senado at ipagpapatuloy na ang impeachment trial o uupuan nila ito at kung tatanggapin ito ng mga naghain ng impeachment complaint. Para sa agenda, Zandro Ochona, Bilyonaryo News Channel. Kaugnay po niyan ay makakausap natin ngayon si Attorney Amando Virgil o Virgil Ligutan na ang lead counsel for the third impeachment complaint laban kay VP Sara. Magandang gabi sa inyo, Attorney Ligutan. Corina, good evening. Good evening to everyone. Yes, sir. Kayo rin po ba ay nalilito o kayo po ba ay malinaw sa balikang ito tungkol sa dapat na ba o hindi dapat simulan na itong impeachment proceedings in the Senate? Corina, you mentioned, you're asking if I'm confused na Yes. That. I am alarmed. I am alarmed with what's happening now. It's really alarming. Nakakabahala, Corina. Bakit po? Yung idea ng isang Senate that is thinking twice of proceeding with trying the impeached official in the person of the Vice President. It is alarming. Nakakabahala at this point. Yung idea na pupwede palang hindi magpatuloy yung trial ng Vice President. Kasi, Corina, if we look at the Constitution, it's clear trial must proceed forthwith. And then nakasulat din sa Constitution, Corina, two options only for the Senate, that is to acquit or to convict the sitting Vice President of the Republic. Now, if the Senate will not proceed with the impeachment trial, the Senate is reneging with its constitutional mandate to try in an impeachment trial the impeached official in the person of the Vice President. It is alarming, Corina. Hindi lang siya confusing, it is alarming. May ganun palang kapangyarihan ng Senate President, but SPG Escudero invokes yung kasunod noong forthwith na under reasonable terms. Ganun po ba yon? Do you think timing is his ally in this case? So timing, or with all due respect to the Senate President, had it been a normal situation, any Senate will proceed with trial forthwith. Pero, the elections were just conducted.
parang precarious pa rin yung positioning, so to speak, in the Senate. These are things that we do understand. Politically, may mga considerations na iniisip yung ating mga senador. But at the end of the day, Corina, etong mga political considerations, yung precariousness ng mga positioning within the Senate should not be enough or should not hinder and or allow the Senate to proceed with what is otherwise clear in the Constitution for them to proceed with trial. So it's really alarming. It's really alarming. And I cannot think of another term than it being alarming, Corina. So, may nakikita po ba kayong senaryo na aabot talaga sa Korte Suprema ang issue ng impeachment? Tatanggapin po ba ito ng Supreme Court? All right, so reading between the lines, the body language of those involved in the Senate, I think that's what they're expecting. That's what they are hoping for somebody to file a case before the Supreme Court. So yung init, yung spotlight will now be third to the Supreme Court. So parang mabibigyan ng free pass, so to speak, yung Senate with them not proceeding with trial. So I really hope na hindi umabot sa Supreme Court. Kasi for me as a student of constitutional law, Corina, it's really clear na yung usapin ng impeachment, dapat it is the exclusive domain of Congress in the House tsaka ng Senate. So pag umabot sa Supreme Court, it is a victory for the camp of the Vice President. And it's like giving the Senate a free pass. Parang it's an excuse for them not to do what they are supposed to do, which is to proceed to trial right away, Corina. Pero hindi po ba mayroong separation of powers ang mga branches of government? Paano kung igigiit ng kung sino mang partido na hindi dapat makialam ang SC sa isang co-equal branch of government? It's kind of tricky yung discussion ng yung separation of powers because in some instances, the Supreme Court may look into the legality of an impeachment proceeding. Pero yung tanong na pwede bang pwersahin, so to speak, or i-order ng Supreme Court yung Senate, it's a funny situation, Corina. It's like the Supreme Court telling the Senate to do exactly what it is supposed to do, which is to conduct trial. So parang they're asking somebody else. Okay, I'm speaking about the Senate. It's as if they're asking the Supreme Court to tell them to do what they're supposed to do. That's kind of a funny situation, Corina. I think, yes. At the very least, this is the first time it's happening in our history. Ano? So pwede bang mag-crossover po ang impeachment from the 19th to the 20th Congress? Yes, napaka-plausible. 3 points, Corina. The issue has been settled as early as 2004. Yung allegation, yung arguments na hindi pwede mag-crossover kasi nga parang unfinished business, so to speak, ng 19th Congress yung usapin ng impeachment. That's not correct. In 2004, the Supreme Court issued the ruling in Pimentel versus Joint Committee of Congress. In that case, the Supreme Court distinguished on one hand ano yung sinasabing legislative functions, pangalawa ano yung sinasabing non-legislative functions. Yung mga adjournment, yung question na pwede bang ipagpatuloy ng susunod na Congress, that only applies, Corina, to what we call legislative functions. For example, the passing of bills. Pero yung usapin ng impeachment together with when Congress acts as a National Board of Canvassers, napakalinaw in that case, okay? Pwede mag-crossover. In fact, obligated yung Senate, for example, in this case, to proceed to trial kasi hindi pa nila nagagampanan at saka hindi pa nila natatapos yung impeachment. Napakaklaro. So yung usapin, yung mga opinion ng ating mga court legal experts na hindi naman lang nag-mention ng case ng Pimentel, for me, it lacks depth. It lacks rigor, Corina. Second point, this has been the practice in the United States of America, sa Estados Unidos. Yung last install and yung last example ng impeachment, yung experience ng US, is when the United States Congress, the 105th Congress, impeached then President Clinton. Pero it was the 106th Senate which tried the president. It was the third or fourth instance na nag-cross over yung impeachment saka yung actual trial in the United States. Walang problema doon. I don't know why we are having that problem now. Next is, it's like really a court of law.
pwedeng mag-change. For example, yung personality ng judge, pero tuloy dapat yung Senate. Alam mo, at yung trial, so to speak, alam mo ko rin na I'm reminded, yung isang kasabihan pag gusto ang daming dahilan, pag ayaw ang daming paraan. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Amando Ligutan, ang lead counsel for the third impeachment complaint laban kay VP Sara. Thank you, sir. Thank you for it. Tapos na ang laro. Oras na para kumilos. Yan ang maaanghang na pahayag ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng pagpapaliban ni SP Cheese Escudero sa proseso ng impeachment ni VP Sara sa Senado. Sinagundahan naman ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball, may shot clock. These delays are no longer procedural. They are obstructions, dressed up as protocol. Sobra na ang 4 na buwang pagkatenga ng impeachment articles. Ayon yan kay Senator Risa Hontiveros. Sa gitna ng pagtawag na atat o agresibo, giit niya, di ito pagmamadali at matagal na rin siyang naghihintay. It's time to follow the rules and start the process forthwith. Enough games. Time to move. Ganito rin ang panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano. Anya, hindi raw dapat pagbotohan o idebate pa ang isang constitutional mandate gaya ng pag-convene bilang impeachment court. Bunsod yan ang pahayag ni SP Cheese na nasa plenaryo na ang bola kung ano ang magiging kapalaran ng impeachment trial. Dating Foreign Affairs Secretary si Cayetano sa ilalim ng Duterte administration. Kaya constitutional man, gagawin ito na. Yung implementing it, applying to 24, parang may broken account. It's a straight proton, doesn't make it right. Convict Sara now naman ang sigaw ng ilang mga nagpoprotesta sa labas ng Senado kaninang umaga. Kinalampag ng ilang miyembro ng bagong alyansang makabayan ang gate na ito at nanawagang mag-convene na ang impeachment court. Pero hindi sila pinayagang makapasok ng security. Sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa mga kasama? Giit nila, wala nang ibang landas kundi litisin si VP Sara at i-convict ito. Pero di yan mangyayari kung hindi makakapag-present ang House prosecutors ng mga reklamo. Ngayong araw sana ang pag-convene ng impeachment court. Ayon sa naunang proposed schedule ni SP Cheese Escudero. Pero inusog ito sa June 11, ang huling araw ng sesyon bago ang Sine adjournment sa June 14. Ito raw ay para bigyang daan ang pagpasa ng priority bills at appointment ng ilang government officials kabilang ang mga cabinet member. Sa kabila nito, naninindigan si SP Cheese na nasa kamay na ng plenaryo ang kapalaran ng impeachment trial. Ito ay kahit una nang na-report ang tinaguriang Escudero 11 o grupo ng mga senador na pinangungunahan umano ni SP Cheese para tuluyan ng patayin ang paglilitis. Una nang inilahad sa isang politico report na kailangan ni Escudero ang boto ng mga Duterte ally at ibang fence-sitters na nasa listahan para ma-retain ang Senate presidency. Sa isang radio interview, iginiit ni SP na hindi raw siya magpapatinag sa anumang opinyon at magtatrabaho lang ng naaayon sa batas. At imbis daw na political drama ang atupagin, dapat mag-focus sa pagtatrabaho para sa taong bayan. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. At makakausap po natin ngayon former Senate President Franklin Drilon. Senator Drilon, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Good evening, Pinky, and thank you for having me tonight. Maraming salamat. Senator, ano ho ang iyong naiisip, ano ho ang inyong nararamdaman o inyong pakiramdam sa mga nangyayari po hinggil dito sa impeachment? Ako po'y nalulungkot dahil ang impeachment process ay isang paraan sa ating saligang batas kung saan yung mga may pagkukulang or impeachable offenses ay pwede pong iharap at magpaliwanag sa taong bayan kung ano ba talaga ang nangyayari. At ang importante po sa akin, setting aside technicalities na magkaroon ng isang trial para po may pagkakataon na iharap sa taong bayan ang mga sinasabi ng pagkakamali
ni Vice President Duterte at si VP Duterte naman may pagkakataon to rebut itong mga allegations laban sa kanya. Ang impeachment trial po ay isang tungkulin ng Senado sa ating saligang batas at hindi po maiwasan yan dahilan po nanunumpa sila lahat na sasang-ayon sa ating saligang batas at ang impeachment complaint at ang paglilitis ng impeachment complaint ay kasama po sa tungkulin ng Senado sa ating saligang batas. Sa palagay niyo ho ba, may mga senador na iniiwasan itong impeachment trial? Hindi, I could not state, I do not know that for a fact, but doon po sa ating nakikita, posible. Ano po ang inyong basa dito sa pag-urong ni SP Cheese sa pagbasa po or presentation of articles of impeachment and convening of the impeachment court, gayon din yung pag-oath-taking ng mga senator judges from June 2 to June 11? At ako po'y hindi naniniwala na yan po ay dahilan sa legislative agenda, sa kailangan na ipasa ng mga panukalang batas. Ito po'y tinatawag natin sa Senado at sa Kongreso na lame duck session. Ibig sabihin, yung mga panukalang batas na nakabinbin ay hindi kailangan na ipasa ngayon dahil meron namang bagong Kongreso pagdating ng last Monday of July. Kaya sa akin pong tingin ay dapat ipagpatuloy ang tungkulin po ng Senado to constitute the impeachment court at pag-usapan itong mga aligasyon sa impeachment complaint. Ngunit ako po ay also being realistic at ito po isang prosesong politikal. Kung hindi po haharap ang mga senador ay yan po ay political act that can be only remedied through a political process. Sa tingin niyo ho ba, maaari pa itong humantong sa isang constitutional crisis dahil may ilan po kasing nagsasabi na questionable kung maaaring mag-crossover o sinasabi nga nilang maitawid itong impeachment trial mula sa 19th to the 20th Congress. Is this even a question that needs to be answered? Is this even an issue that needs to be discussed, sir? Sa akin po hindi issue yan dahilan sa itong sinasabing pagtawid ng impeachment complaint doon po sa 20th Congress. Yan po ay hindi problema dahilan ang impeachment court ay isang collegial body. Ang kinikilala po ay ang korte, hindi po yung mga personalities who are part of the court. Hindi po malayo ito sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema, pag may nag-retire na justices, hindi ibig sabihin na dahil may bagong justice, ay hindi na po pwedeng i-decide yung mga nakabingbing kaso nung napalitan ang isang huwes. Ganun din po sa Court of Appeals. These are collegial bodies. So yung kinikilala na entity ay ang impeachment court. Hindi po yung mga senador na silang nagko-compose ng impeachment court. Kung hindi yung impeachment court mismo at magpalit man ang miyembro sang-ayon sa ating saligang batas, sa akin po hindi yan dahilan para mawalan ng jurisdiction ang impeachment trial. Senator, ang sabi po ni Senate President Cheese, not in these exact words, is that he cannot bind the 20th Congress doon po sa mga actions ng 19th Congress. And that means, in my mind, that any action can be questioned and it can come down to a vote. Yun po ang tanong maaari ho bang talagang mag-crossover? Kasi kung hindi po, yun po ang posibleng maging tanong ng kahit na sinong senador sa 20th Congress kung meron silang karapatan o kaya jurisdiction para po ipagpatuloy itong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa akin, may karapatan ang bawat senador na tanungin
mayroon ba tayong jurisdiction? At yung issue na po yan, sa aking tingin ay dapat aabot sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya kung talagang pwedeng litisin sa 20th Congress ang impeachment complaint na binuo sa 19th Congress. In my personal view, there is no issue. It is not it is clear that the jurisdiction continues. Yan po, sabi nga, once jurisdiction is acquired, hindi po nawawala yan dahil sa pagbabago ng membership ng impeachment. Pero Senator, para lang po malinaw, do you agree with the statement made by the Senate President, Chis Escudero, that they cannot bind the 20th Congress dun sa actions ng 19th Congress on this impeachment? Tama ho, kayo po ay sang-ayon doon. Ay, sang-ayon ako dyan. Ngunit, I want to emphasize, ang binding po ay ang saligang batas. Hindi po bound, tama po yan, hindi bound ang 20th Congress sa action ng 19th Congress. Pero ang tungkulin ng 20th Congress sa ilalim ng ating saligang batas ay ganun din ang tungkulin at kapangyarihan noong nakaraang ng 19th Congress. Ulitin ko lang, the 20th Congress cannot bind the 19th Congress, but the 20th Congress is bound by the provisions of the Constitution. Follow-up, sir. Kung ganun ho ang usapin at ganun po ang inyong pakiwari at pagkaintindi dito, maaari ho ba, just a possibility, sir, that yung presentation or yung presentation of the articles of impeachment and convening the impeachment court and the oath-taking can just happen in the 20th Congress? Maaari ho ba yun? Again, Pinky, ano ang maaari? Sorry? Hindi ho ba sa June 11 yung pong presentation of articles of impeachment at yung pong panunumpa ng mga senador under the 19th Congress? With that kind of argument that you were saying that the 20th Congress cannot bind the actions of the 19th Congress, maaari bang gawin na lang po ito lahat sa 20th Congress? Pwede. Ngunit ang tungkulin ng Senado sa ating saligang batas ay to forthwith try the case. So, right. May tungkulin ang 19th Congress to immediately convene the impeachment court and try the case. Now, that it spills over to the 20th Congress, sa akin po, hindi problema yan. Ultimately, however, I must admit this must be decided by the Supreme Court. Ngunit sa aking opinion, ay patuloy ang jurisdiction ng impeachment court sa impeachment complaint dahil kahit po ito inumpisahan sa 19th Congress dahil ang tungkulin ng Senado ay patuloy at nakaklaro po yan sa ating saligang batas. Maraming salamat po sa inyong oras, former Senate President Franklin Drilon. Thank you. Pa rin si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa patuloy na pagkakaantala ng impeachment trial ni VP Sara. Si Sendanya ang nag-endorse sa unang impeachment complaint laban sa bise. Git niya, inip na ang taong bayan para sa paglilitis na mismong si Duterte ay nagsabing bukas siya na matuloy ito. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Inanunsyo na ng Malacanang ang third batch ng balasahan sa gabinete. Pero tila wala naman halos nagbago sa ilalim ng tinaguriang bold reset ng Pangulo. Narito ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Bakit Ivy sinasabing parang wala namang nagbago? Corina, sa third tranche ng cabinet reset ni PBBM, 4 pa ang tinanggal at lahat presidential advisor. Tinanggap ni President Bongbong Marcos Jr. ang resignations ni na Commission for the Urban Poor Secretary Maynardo Sabili, Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava at Presidential Advisor on Muslim Affairs Almarin Tila. Terminated din si Presidential Advisor for Special Concerns Menandro Espinelli. Corina, mula sa first
first tranche, 7 pa lang sa buong gabinete ang natatanggal. At dahil dito, may sagot si Executive Secretary Lucas Bersamin sa kritisismong hindi naman kagulat-gulat ang reorganization ng gabinete. Well, if you are asking for blood, there will still be blood. But you know, we are still undertaking continuing performance evaluations even of those undersecretaries or those lower than the cabinet rank functionaries. I assure you that this is a very sweeping and thorough evaluation being made by the President and the panel of his choice. Retained naman ang 21 cabinet secretaries ng Pangulo, kabilang sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., Deputy Secretary Sonny Angara, Health Secretary Ted Herbosa, Tourism Secretary Cristina Frasco, Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, Transportation Secretary Vince Dizon, DICT Secretary Henry Aguda, at MMDA Chairperson Romando Artes. Ayon kay Bersamin, paniguradong alam naman ng mga tinanggal sa pwesto ang rason sa kanilang pagkakasibak. Well, the President will give individual marching orders to all of them. And as of now, it will not be convenient for us to mention what are those marching orders. But definitely they know that the President demands the highest degree of performance. And those who have not been retained know also where they have failed or where they were short in delivery. Ayon kay Bersamin, hindi pa niya masasabi kung kailan ang susunod na balasahan dahil naaayon ito sa Pangulo. As of now, ongoing pa rin ang kanilang performance reviews including positions lower than the cabinet rank or department heads. Corina. So ang lumalabas, Ivy, lahat ng mga hindi pa nasasabihan kung sila ay mananatili o kailangan ng umalis ay mananatiling nagtatrabaho habang sila'y ninenervyos. Ayun. Kasi wala pa, hindi pa tapos. Meron bang deadline na pinag-usapan si Ginoong Bersamin? Walang deadline na pinag-usapan kanina, Corina. At gaya ng nasabi mo, yung mga hindi pa, yung undecided pa yung appointment, gaya ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, ay patuloy pa rin magtatrabaho sa kanilang designated agency. Okay, maraming salamat, Ivy Reyes. Live nag-uulat mula sa Malacanang. Hinihintay pa rin ng Justice Department ang desisyon ng Korte sa hiling nito na ipakansela ang umano'y multiple passports ni former Duterte spokesperson Harry Roque. 2 raw ang hawak na passport ni Roque at ayon sa DOJ, iligal ang isa rito. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi inconsistent ang pahayag ng Department of Justice sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Yan ang pinanindigan ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano patungkol sa umano'y multiple passports ni former Duterte spokesperson Harry Roque. Noong nakarang linggo, kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroong at least 2 local passports si Roque, isang issue na idinulog nila sa DFA. Sinagot ito ng ahensya noong May 29 at sinabing iisa lang ang regular passport ni Roque na inisyu noong July 2024 at may 10-year validity. Para kay Asek Clavano, hindi naman pinabulaanan ng DFA ang kanilang pahayag. Kaya hindi naman inconsistent ang sinabi ng DFA sa sinasabi ni Secretary Remulla dahil posible po na nakakuha siya ng isang fraudulent passport. So, kung isa lang ang valid passport na in-issue sa DFA sa kanya at meron pa siyang 2 passport, ibig po sabihin, fraudulent ang pag-procure niya dun sa isa pang passport niya. Una nang naghain ng motion ang DOJ na ipakansela ang lahat ng alleged passports ni Roque matapos lumabas ang isang arrest warrant laban sa kanya. Isa si Roque sa mga naiugnay sa Lucky South 99, isang raided pogo facility sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa ilang krimen tulad ng torture at qualified human trafficking. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin daw ng ahensya ang desisyon ng korte patungkol dito. Nang tanungin si Asek Clavano kung si Roque na ang sunod na ipade-deport. Hindi naman yan sequence, no?
Ang tingin ho namin dyan sa lahat ng fugitive, dapat sabay-sabay yan hinahabol. Nagkataon lang siguro na napabalik ho natin si Ginoong Teves last week. Pero hindi ibig sabihin na paisa-isa lang. We are looking at all of these fugitives all at the same time. We're gathering intelligence on them all at the same time. Sana po mahuli na rin sila all at the same time. Sa isang Facebook post, nanindigan si Roque na hindi siya maaaring pauwi ng bansa dahil iba ang kaso niya kay expelled Congressman Arnie Teves. Una-una, hindi po ako akusado ng murder. Pangalawa, wala pong kahit sinong testigo na nag-issue ng complaint affidavit na nagsasabi na ako'y nag-recruit para sa pagsamantalahan ang trabaho ng ibang tao sa pamamagitan ng dahas at walang kahit sinong testigo na nagsasabi na ako po'y nakipagkuntsabahan sa kahit sinong nag-traffic. Ayon sa DOJ, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang diplomatic channels kaugnay ng pagpapabalik kay Roque sa bansa. Pero habang nakabinbin ang asylum application nito sa the Netherlands, hindi raw siya basta-basta mapadedeport pabalik ng Pilipinas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kasado na sa Agosto ang unang pagdinig kaugnay ng kasong cyber libel na isinampa ng actor-host na si Vic Soto laban kay Daryl Yap. Ito ay matapos maghain ng not guilty plea ang kontrobersyal na direktor. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Naghahanda na ang legal team ni Vic Soto sa susunod nilang hakbang sa cyber libel case na isinampa niya kontra kay Daryl Yap. Ayon kay Attorney Enrique de la Cruz na abogado ni Soto, mismong si Bossing Vic ang haharap sa korte bilang testigo sa susunod na hearing sa Muntinlupa sa August 19. Matibay naman yung aming ebidensya. In fact, dumaan ito sa preliminary investigation at sinabi naman ng fiscal na sapat yung aming ebidensya para ito ay mag-proceed sa trial. Martes ng umaga, humarap si Yap sa korte at nag-plead ng not guilty sa 2 count ng cyber libel. Isinabay na rin dito ang pre-trial at ang pagtatakda ng mediation conference para sa 2 panig. Bagay na ayon sa abogado ni Yap na si Attorney Raymond Fortun ay pupwedeng gawing paraan para maayos ang kaso. There's always room for settlement. There's always room for parties to reconcile. No? And ang important naman doon ay yung willingness ng bawat isa na manumbalik yung mga bagay na dati naman ay tahimik. Ang mediation conference ay isang proseso kung saan kakausapin ang 2 panig kung maaari bang maareglo pa ang kanilang di pagkakaunawaan. Ayon kay Attorney de la Cruz, kakausapin niyang muli si Soto kung papayag ito sa out-of-court settlement. Bago magsimula yung trial, laban tayo. Yun ang instruction sa amin. Hindi pa namin siya uli nakakausap kung open siya sa amicable settlement. Kaya binuksan yung pagkakataon. Mandatory siya. Mandatory yung mediation. Ayon naman kay Attorney Fortun, wala pang balita kung kailan ipalalabas ang kontrobersyal na biopic ni Pepsi Paloma. The film had been finished a long time ago. Now, obviously, merong mga certain procedural requirements para ito ay matuloy. And sa kasalukuyan ay wala akong alam whether or not natupad na itong mga requirements na ito ng ating mga movie and classification. Ang trailer ng pelikula kung saan makikitang inaakusahan ng karakter ni Pepsi Paloma si Soto na di umano'y gumahasa sa kanya ang naging mitya ng kaso. 35 million pesos ang hinihinging danyos perwisyo ni Soto mula sa direktor. Nagpiyansa na rin si Yap ng halagang 20,000 pesos para sa 2 counts of cyber libel. Nauna nang pinabura noong Enero ni Muntinlupa RTC Branch 205 Judge Lizelle Aquiatan ang hiling ng kampo ni Soto na ipa-delete sa social media ang teaser ng pelikula. Pero hindi nito ipinagbawal ang pagpapalabas ng biopic dahil nakakuha umano ng consent ang kampo ni Yap mula sa ina at kapatid ni Pepsi Paloma para gumawa ng pelikula ukol sa buhay niya. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Pagdami ng HIV cases, dapat ang ituring na public health emergency ayon sa DOH. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa EDSA Camp Aguinaldo Gate, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Nababahala na ang Health Department sa tumataas na bilang ng kaso ng HIV sa bansa. Dapat na raw itong ideklara bilang National Public Health Emergency, lalo na't karamihan sa tinatamaan ng sakit ngayon ang Gen Z. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Babala ng DOH, mas dapat ikaalarma ng publiko ang patuloy na pagsipa ng Human Immunodeficiency Virus o HIV na siyang sanhi ng Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Mas nakababahala raw ang katotohanan ito kaysa sa pangambang idinudulot ng mga fake news ukol sa Mpox. Batay sa datos ng DOH, tumaas ng mahigit 500% ang mga kaso ng HIV sa bansa, partikular sa mga may edad 15 hanggang 25. Katunayan, bawat araw ayon sa ahensya ay may 75 kaso ang naitala mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ang pinakabatang na-diagnose natin, 12 anyos po sa probinsya ng Palawan. So ang malaking problema po natin, hindi monkeypox, kundi ang paglaganap ng HIV. Iminumungkahi na ng DOH na gawing National Public Health Emergency ang HIV dahil ang Pilipinas na ang may pinakamataas na bilang ng new cases sa Western Pacific region. Sa ngayon, meron ng 148,831 HIV cases sa bansa. Ayon sa DOH, pag-iigtingin nito ang kampanya para sa HIV testing, treatment, and prevention. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Meron ng antiretroviral therapy na gamot sa HIV. May kamahalan nga lang pero epektibo itong panlaban sa virus. Available na rin sa bansa ang self-test kits para sa mga taong takot magpa-test dahil sa stigma. Hinihikayat ng mga eksperto ang prevention, practice safe sex at ugaliing magpasuri sa doktor. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Nasa halos 20 bagyo ang posibleng tumama sa bansa ngayong taon. Ang State Weather Bureau may paalala sa mga nakatira sa flood-prone areas. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Panahon ng dalhin ng mga kapote, jacket at payong dahil inaasahang papasok na ang mga bagyo ayon sa Pag-asa. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring Chief Annalisa Solis, nasa 13 hanggang 19 na bagyo ang inaasahang tatama ngayong 2025. Inaasahan din ngayong tag-ulan ng mga flash flood, landslide at malakas na pag-ulan dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa inisyal na taya ng Pag-asa, mula Setyembre hanggang Nobyembre naman aasahan ang mga bagyong posibleng maglandfall o di kaya ay tumawid sa bansa. So ibig sabihin, diyan pumapasok yung mga lubhang mga mapaminsalang mga bagyo, hindi man malakas ang hangin ang dulot nito ay marami namang ulan or merong mga possible na mga bagyo na combine yung effect na malakas ang hangin, marami ang ulan. So may mga ganong klaseng karakteristik ng ating mga bagyo na posible nating maranasan ngayong taon. Ayon pa sa Pag-asa, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad, lalo't ang masamang panahon ay inaasahang makaaapekto sa bilis ng ginagawang major construction at rehabilitation projects ng pamahalaan, gaya ng planong EDSA Rebuild at ng pagsasaayos ng San Juanico Bridge. For example, nitong mga major government projects natin such as EDSA Rehabilitation and then yung San Juanico Bridge kasi andyan talaga yung mga possibility, yung mga floodings, flash floods, and also yung talaga may mga areas na posibleng maging not passable kung sakali halimbawa nagkaroon tayo ng mga extreme weather events, yung kaakibat nga ng bagyo, kasama na yung malakas na hangin, maraming ulan, or yung pong enhanced habagat. Pinag-iingat na rin ng Pag-asa ang mga multi-hazard area, gaya ng mga lugar na malapit sa mga bulkan tulad ng Canlaon, Mayon at Bulusan. Ang ilan nating kababayan, todo handa na sa inaasahang abala ng mga pag-ulan sa kanilang pagbiyahe at hanap buhay. Ang akin po yung dapat ihanda ay yung mga medicine kit, at saka food, at saka mga raincoat, mga gamit pang ulan. Kailangan po maghanda po ng mga kagamitan at mga kakain at mga payong at kapote para sa lalo sa mga riders po. Sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan,
posible pa rin naman daw ang mga monsoon break, kung saan nagiging maaliwalas o mainit ang nararanasang panahon matapos ang mga pag-ulan. Nagtatagal daw ito mula 3 to 13 days. Ang unang bagyong papasok sa bansa ay tatawaging Aurin. Kung sakali namang lumampas sa 25 ang bagyong tatama sa bansa, gagamitin naman ang auxiliary sets ng pangalan na nagsisimula sa pangalang Alamid. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Pinangunahan ni PBBM ang inspeksyon sa mga bagong pasilidad sa NAIA Terminal 3. Ginawa ito ng Pangulo para ipakita ang commitment ng kanyang administrasyon na mapabuti ang travel experience ng mga pasahero. Dito ay chinek ang progreso sa paliparan matapos i-turn over ang operasyon nito sa New NAIA Infrastructure Corporation or NNIC. Full transparency at expert evaluation. Yan ang panawagan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa planong rehabilitation ng San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Tanong ng alkalde sa isang Facebook post, may ginawa bang pagsusuri para matukoy ang kasalukuyang kalagayan ng tulay? Umaasa rin siyang maisa sa publiko ang pag-aaral para maiwasan ang anumang alegasyon ng korupsyon. Iginiit din ni Mayor Romualdez ang pagkakaroon ng independent experts para ma-verify ang pondo para sa rehab na mula sa initial estimate na 800 million pesos ay nasa 7 billion pesos na raw ngayon. To be quite frank, medyo nalilito din ako because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to. Una nang idineklara ang state of calamity sa Tacloban City at Samar dahil sa epekto ng pagsasara ng tulay sa pamumuhay at ekonomiya sa lugar. Abiso sa mga motorista, suspendido ang number coding scheme sa darating na Biyernes, June 6. Anunsyo ng MMDA, ito ay bilang paggunita sa Edil Adha o Feast of Sacrifice. Sa inilabas na Proclamation No. 911 ng Malacanang, regular holiday ang nabanggit na araw. Pinapaalalahanan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at sumunod sa batas trapiko. Good news para sa mga pasyente sa public hospitals. Target ng PhilHealth na i-cover na ang kabuang binabayaran sa mga ward room. Yan ang nilahad ni PhilHealth President Edwin Mercado sa isang Senate Committee hearing. Sa ngayon kasi, nasa 50% lang ang sagot ng PhilHealth. Pero nakasaad sa Universal Healthcare Law na dapat tuloy-tuloy ang pagtaas ng tinatawag na support value sa ward patients. Kaya nga tayo nagbabayad ng insurance para insured tayo, kampante tayo na mabalik sa atin at magagamit natin sa tuwing tayo po'y nangangailangan. Though hindi naman fully insurance talaga itong PhilHealth, no? Pero ang importante rito ay mapakinabangan po ng pasyente na meron silang masasandalan at kampante silang magpa-check up at magpa-hospital. Nanawagan din si Senador Bongo na asikasuhin ang maliit na porsyentong coverage ng ahensya sa mga private hospital bill. May mga natanggap kasi siyang ulat na minsan wala pang 1% ang nababawas sa total bill ng pasyente ng mga pribadong ospital. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang ayuda ng DSWD sa nag-viral at tinaguriang sewage girl ng Makati. Pero may depensa ang ahensya. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. It was not meant to demean anybody. Dahil why will we demean when the term came from a social worker herself? Ang amin lang, kumbaga it's a symbolic title because of the values na meron siya. Pero hindi namin sinasabi na registered social worker siya.
Hindi namin sinasabi na social worker siya. Ang sinasabi lang namin, she has the making of a good social worker. Ito ang sagot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga umalma online nang bigyan nila ng 80,000 pesos na ayuda si Rose, ang babaeng nag-viral kamakailan lang nang sumulpot sa isang drainage sa Makati. Paglilinaw ni Gatchalian, hindi nila basta na lang inabot kay Rose ang ganoon kalaking ayuda dahil may kondisyon ito. Gusto ko i-point out na may kondisyon to. Hindi to binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. Kung hindi pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos noon, may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. Ani Gatchalian, dahil development ang long-term plan ng ehensya, temporary intervention lang ang kanilang programa. By the time a beneficiary graduates from DSWD, dapat kaya na nilang mamuhay mag-isa. Pero hanggat hindi pa employable ang beneficiary, hindi naman daw nila bibitawan ang mga ito. Base rin daw sa assessment ng registered social workers ang halaga ng ayuda. Minsan 10,000, minsan 80,000 piso gaya ni Rose. Matapos mabigay ang first tranche ng ayuda, sinamahan ng DSWD si Rose mamili ng mga kakailanganin sa pagtatayo niya ng negosyo. Sa social media, kumalat ang memes mula sa viral drainage photo ni Rose with social media users saying, "Sana all, may 80,000. Bagamat ginawang katuwaan ang litrato, tila nagpapahiwatig ang mga netizen na unfair daw ang 80,000. Hirit nila, saan daw kaya may imburnal na may CCTV para easy money? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dito telecommunity ni Dennis Uy pumalag sa alegasyong mayroong itong illegal foreign workers. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains naman. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. 3 cabinet officials dapat ang sasalang sa confirmation hearing ngayong araw, pero si Transportation Secretary Vince Dizon lang ang natuloy. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Mismong Malacanang ang nag-request sa pag-postpone sa confirmation hearing ni PCO Secretary J. Ruiz. Ayon yan sa isang palace source. Ngayong araw sana nakatagdang isalang si Ruiz sa CA hearing sa Senado. Pero ang deliberations nila ni DICT Secretary Henry Roel Aguda sinuspinde sang-ayon sa hiling ng palasyo. Ang tanging ni-refer lang sa plenaryo ang appointment ni DOTR Secretary Vince Dizon. Ang dahilan sa suspension ng CA hearings ni Ruiz at Aguda, lack of material time. Walang sino mang miyembro ng CA panel ang nag-object sa naging motion para i-postpone ito. Kung material time yung sinasabi nila, so wala namang problema, just wait. Sa kabila nito, panigurado ni Ruiz, mismong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumausap sa kanya at sinabing tuloy pa siya sa trabaho. Pero sa press conference ni Bersamin kanina, hindi nabanggit ang pangalan ni Ruiz sa mga cabinet official na mananatili sa pwesto. Si Aguda naman, nakatanggap daw ng tawag mula kay ES Bersamin at dinecline daw ni PBBM ang kanyang courtesy resignation. Kinumpirma na ito ni Bersamin. Nananatiling positibo naman si Ruiz at balak guguli ng free time para mag-aral pa. Inabot kasi ng lagpas 4 na oras ang deliberasyon para kay Dizon. Wala pang confirmed date kung kailan ang rescheduled hearing para sa dalawa. I guess you have one more day to study more. Kasi ang haba kanina eh. So,
haba ng kay Sec Vince. Una nang sinabi ni SP Cheese Escudero na maaaring dumaan sa masusing pagbusisi ang CA dahil sa posibleng conflict of interest sa kalagayan ni Ruiz. Kasunod ng umano'y hindi niya agarang pag-divest sa kanyang private interests bago tanggapin ang kanyang posisyon bilang PCO Secretary. Una nang nilahad sa isang Politico report na may isang kumpanyang iniuugnay kay Ruiz na nakakuha ng higit 200 million peso contract mula sa PCSO noong 2024. Isa sa contracts ang pag-broadcast ng Lotto Draws sa IBC13, isang ahensyang nasa ilalim ng PCO. Si Ruiz daw ang co-founder ng kumpanyang ito na nagngangalang Digital 8, kasama ang isang dating PTV General Manager. Una na rin itong tinanggi ni Ruiz at sinabing di siya incorporator o shareholder ng kumpanya. Overall approved naman ang performance ni Dizon. Ayon sa CA panel kanina, balak ng DOTR ngayon tutukan ang mass transport at pag-comply na rin sa paghanap ng mas maiging paraan para paiksiin ang 2-year EDSA rebuild project na gawing 6 months. Una nang sinuspinde ni PBBM ang proyekto para makapag-isip ang concerned agencies ng mga paraan para di maantala ang mga motorista. Kanselado ang plenary caucus para sa CA confirmation pero pagtitiyak ni Dizon, tuloy ang trabaho para sa kapakanan ng mga commuter sa Pinas. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Arestado ng Bureau of Immigration ang 39 na Chinese nationals sa isang major telecom office sa BGC. Ayon sa BI, walang valid travel document sa mga dayuhan na bagamat may visa, inisyu naman ng ibang kumpanya. Kamakailan lang ibinulgar ng kolumnistang si Ramon Tulfo na 400 Chinese nationals na walang working visas ang nagtatrabaho sa Dito Telecommunity na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Dennis Uy. Pinabulaan na naman ng Dito Telecommunity na mayroon itong illegal foreign employees. Paliwanag ng telco company, bona fide employees ng kanilang business partner ang 39 na dayuhan na dinampot ng BI. Anila, bumisita lamang ang mga ito sa opisina para sa technical support at pagtalima sa service agreements alinsunod sa kontrata. Iiniit din dito na patuloy silang sumusunod sa mga batas at tiniyak ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad para mabigyang linaw ang issue. Ilang araw matapos ang panibagong insidente sa West Philippine Sea, radio challenge ng China naman ang umalingaw-ngaw sa sigalot sa laot. Pero ang sabi ng AFP ay walang dapat ipangamba. Yan ang agenda report ni Francis Polve. Nag-radio challenge ang China sa eroplano ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng Embedded Media Maritime Patrol sa May Pag-asa Island sa bahagi ng West Philippine Sea ngayong araw. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, wala namang dapat ipangamba rito dahil normal ang pag-radio challenge ng China. Matapos humarap ng eroplano ng Pilipinas sa may Subirip na may military installation ng China. Matapos namang magpaliwanag na papunta ang aircraft sa Pag-asa Island na sakop ng teritoryo ng Pilipinas, ay hindi na sumagot ang China. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. Tuloy naman ang maritime patrol kasama ang ilang kawani ng media. This is both operational. So kanina, before we landed, nag-conduct na nga tayo ng aerial maritime patrol natin. And for the upcoming days, we'll see more of the island and itong mga features natin dito sa West Philippine Sea area. So this is both operational as well as symbolic. Kasi we'd like to have this an activity din as we celebrate our 126th kalayaan. Ipinagmalaki din ng AFP ang development sa mga infrastruktura sa isla, katulad ng runway na 100% complete na. Matatapos na rin ang mga auxiliary structure ngayong taon bilang bahagi ng modernization project na Horizon 3. So ang tinitingnan natin dito are multi-role facilities, not just for the defense but also yung HADR natin doon and of course paggamit na rin sa ating communities. Dito sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, makikita pa rin ang ilang mga Chinese militia vessel na nagmamasid sa di kalayuan. Pero di raw pasisindak ang AFP at patuloy nilang igigiit ang ating soberanya sa ating karagatan. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
Sa gitna ng sigalot sa laot, kasado na ang dialogue sa pagitan ng Pilipinas at European Union para talakayin ang seguridad at depensa laban sa banta ng mga cyber attack at foreign interference. Inanunsyo ito ni DFA Secretary Enrique Manalo sa isang joint press conference kasama si EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas. Kabilang din sa mga inaasahang tatalakayin ang maritime security at counter-terrorism. This will be a dedicated platform through which we can deepen our cooperation, exchange expertise on security and defense, and explore joint initiatives that contribute to the regional as well as global security. We hope that through the security and defense dialogue, we will remain proactive and united in addressing emerging security threats and challenges that transcend borders. Cyber attacks and foreign interference and manipulation of information. Sa Estados Unidos, inasuhan na ang suspect sa firebomb attack sa isang pro-Israel rally sa Boulder, Colorado ng federal hate crime. Bukod pa yan sa ibang mga kasong naunang isinampa tulad ng attempted murder. Ayon kay US President Trump, dapat panagutin ang suspect na si Mohammed Sabri Soliman to the fullest extent of the law. 8 ang sugatan sa tinatawag ngayon na anti-Semitic terror attack. Mr. Solomon stated that he had been planning this attack for a year. And he acted because he hated what he called the Zionist group. But what the charges allege that he did was to throw Molotov cocktails at a group of men and women, some of them in their late 80s, burning them as they peacefully walked on a Sunday to draw attention to Israeli hostages held in Gaza. Nangyari ang pag-atake sa Colorado ilang linggo matapos mamatay sa pamamaril ang 2 Israeli embassy staff sa Washington, D.C. Naghain ng electoral protest si outgoing Cebu Governor Gwen Garcia sa Commission on Elections. Giit ni Garcia, taliwas ang resulta ng eleksyon sa kagustuhan ng mga Cebuano. Ang mga boto raw kasi na para sa kanya, napabilang sa kanyang kalaban na si Governor-elect Pamela Baricuatro. Batay na rin anya ito sa mga lumabas na technical at software-based evidence. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye ang outgoing governor. Kabataan Party List, dinedma nga ba ang mga kaso ng sexual abuse sa loob ng organisasyon? Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Sensitibo pong balita, nababalot sa kontrobersya ang Kabataan Party List dahil sa mga umano'y sexual abuse incidents sa organisasyon. Itinanggi naman ng grupo ang aligasyong hindi nila tinugunan ang mga insidente. Narito ang agenda report ni Mojo Joan Manalo. Managot ang Kabataan Party List sa pagpapabaya sa kasama at mas maging stringent sa recruitment process. Ito ang panawagan ng isang babaeng lumantad sa social media na biktima raw ng mga miyembro ng organisasyon. Sa magkakasunod na post sa Facebook, ikinuwento niya na hindi raw tinugunan ng Kabataan Party List ang kanyang sitwasyon matapos umano siyang ginahasa ng isang lalaking miyembro nito. Dagdag niya, hindi raw magkahiwalay ang accommodation ng lalaki at babae sa kanilang headquarters. Wala rin daw maayos na supervision sa kanilang shared space. Dahilan para maging prone nito sa mga ganitong insidente. Isinalaysay din niya na pangatlong sexual abuse incident na ang nangyari sa kanya bago pa magbigay ng mental health support ang organisasyon.
Mula rin daw 2023 to 2025 ay magkakaibang tao ang nang abuso sa kanya sa loob ng grupo. Sagot ng Kabataan Party List National President na si Julius Cantiga, inaasikaso na nila ang kasong ito magmula pa noong natanggap nila ang ulat. Ilang linggo na ang nakalipas. Sinikap din daw ng Kabataan Party List na alalayan ang biktima. Kasama na rito ang pagbuo ng disciplinary complaint, pagsasagawa ng investigasyon at pagbibigay ng access to mental health professionals para sa psychological first aid. Paglilinaw din ni Cantiga, hindi parte ng National Executive Committee ang akusadong miyembro at nasa ilalim na ito ng preventive suspension. Pero temporary measure lang daw ito habang may ongoing investigation bago sila magbitaw ng final disciplinary action. Suportado rin daw ng Kabataan Party List kung sakali mang magsasampa ng kaso laban sa akusado ang babaeng biktima. Nanawagan naman ang babaeng biktima sa Senado at sa Commission on Human Rights na imbestigahan na ang issue dahil ayon sa kanya, marami pang kaso ng pang-aabuso sa loob ng organisasyon. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Target ng DTI na maabot ang 1.75 trillion pesos na investment sa Pilipinas ngayong taon. Sa kabila ito ng mga ingay sa politika at global trade war. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. 1.75 trillion pesos sa loob ng isang taon. Ito ang ambisyosong target ng Trade Department para sa kabuuang investments na papasok sa bansa ngayong 2025. Pero mula Enero hanggang Mayo, nasa 329 billion pesos pa lamang ang naitalang investment commitments. Mas mababa pa sa 20% ng nasabing target. We're really hoping to hit the 1.75. That's really the goal. Gayunpaman, umaasa si Trade Secretary Cristina Roque na kayang maabot ang target na ito dahil sa strategic alignment at pagtutulungan ng mahigit 30 ahensya ng pamahalaan. Bilang patunay, lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang mga ahensya para sa Investments Facilitation Network o INFANET. This JMC formalizes a more coordinated, transparent, and timely approach to progressing strategic investment applications. We now have 38 member agencies working together to address common investor concerns from permitting and taxation to customs procedure and incentives. From day one, the administration of President BBM has been putting in place bold and sweeping reforms to position the Philippines as an attractive investment destination in Southeast Asia, to be able to provide thousands, if not millions, of jobs to our fellow countrymen. Desidido si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go na ang 1.9 trillion peso total investments noong 2024 ay mapapantayan ngayong taon. This is great news, but at the same time, it is a challenge because now that becomes the base. That is now the statistic that we have to beat in 2025 and all the way to 2028. Sa kabila ng mga banta tulad ng tariff risk at posibleng global politics, iginiit ng DTI na nakafocus lang sila sa trade and industry goals. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionario News Channel. Tinutulak ng Asian Development Bank ang paggamit ng clean energy sa buong Asia. Para sa Pilipinas, kailangan nito ng billions of dollars para makahabol sa ASEAN neighbors nito. Nagbabalik si Sujin Kim. Sa gitna ng sumisirit na demand para sa enerhiya sa ASEAN region, lumalalim ang panawagan para sa interconnection ng mga power grid sa rehiyon. Ang ASEAN ay tahanan sa halos 700 milyon na katao at lalong lumalaki pa ang pangangailangan nito para sa kuryente dahil sa pagdaragsa ng mga AI applications, digitalization at pagtatayo ng mga data center. With this growth in the region comes also surging demand for energy. The access to energy will increasingly become a critical constraint to economic growth and jobs in the ASEAN region as a whole and in each country. That's number one point why it is important. Ngunit sa kabila ng mga net zero target, nasa 80% pa rin ng energy mix ang nanggagaling sa fossil fuel.
Ngayon, layunin ng mga bansa na magkaroon ng isang unified power market o ang ASEAN Power Grid bago mag-2045, isang sistemang mag-uugnay sa supply ng kuryente sa buong rehiyon. A unified power market attracts more investment, creates more jobs, reduces risks for cross-border energy projects, but also a unified grid helps optimize energy investments on grid and generation across the region. Energy security is another big benefit, sharing electricity resources between countries in times of shortage and or peak demand, system resilience, right? Ngunit para makahabol ang Pilipinas sa kakayanang panteknikal at pinansyal, mahigit $16 billion ang kailangang ibuhos para rito. Roughly speaking, we estimate at least there will be a need for $100 million just for the transmission investments in the ASEAN region. Hindi lamang interconnection ng hamon, kundi pati ang transmission infrastructure, domestic grid strengthening at energy storage capacity para mapatibay ang sistema. Ayon sa Philippine Energy Plan, mahigit $11 billion ang kinakailangang investment para sa transmission lines pa lang at mas malaki pa kung isasama ang storage at bagong generation facilities. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Hindi lang makina ang nagpapalit ng gear, pati na rin ang pamumuno. Sa isang rare public appearance, nasa spotlight si Bilyonaryo Robert Coyuto Jr. kasama ang kanyang mga anak. Senyales ng bagong yugto sa pamumuno ng PGA Cars. At sa 7 bagong supercar ng kumpanya, malinaw na ang future of luxury driving ay fast, sleek at family-driven. Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Mas nagiging visible na ang next generation ng Coyuto family, hindi lamang sa kanilang negosyo, pati na rin sa publiko. Sina Roberto Coyuto III at Benedicto Coyuto, mga anak ni Bilyonaryo Robert Coyuto Jr., ang front and center habang ipinapakilala ng PGA Cars ang 7 bagong supercars nito. Isa sa mga pinakamalalaking luxury rollout ngayong taon. Mula sa 4 na world-class brands na Audi, Bentley, Lamborghini at Porsche ang lineup na ito. Isang patunay sa direksyon ng kumpanya patungo sa high-performance hybrids at electric vehicles. At malinaw na mas aktibo na sa operasyon ang mga mas batang Coyuto. Ang kanilang ama na bihirang makita sa publiko ay dumalo rin sa exclusive event. Pahiwatig ito ng paglipat ng liderato. Ayon sa isang source mula sa PGA Cars, pinaghahandaan na nila ang susunod na kabanata. More performance, more sustainable at mas batang pamumuno. No one stopping PGA Cars of Bilyonaryo Robert Coyuto Jr. 7 bagong mga supercar ang handog nito mula sa 4 luxury brands under its helm, na hindi lamang high-end luxury ang handog, pati na rin power at performance. Pasabog agad ang mga featured model. Ang RS e-tron GT, Bentley Continental GT Speed Hybrid, Lamborghini Urus SE at ang collector's dream na Porsche 911 Turbo 50 Years Edition. Lahat ito ay tumutugon sa lumalaking demand ng mas bata at mas eco-conscious na luxury market. Kung ikaw ay into roaring engines o silent sprints, mayroong modelo para sa'yo. Let's break it down brand by brand. Simulan natin sa Audi Philippines na ngayon ay 2 dekada na sa bansa. 5 sa mga bagong modelo na planong ilabas sa 2025 ang narito na, kabilang ang RS e-tron GT at Q8 Performance. 2 pa ang darating bago matapos ang taon. Ayon sa Audi, tinutugon na nila ang gusto ng mga customer. Our clientele, they want hybrid models, they want EV models, they want combustion models. We're proud to say that Audi Philippines offers them all. But better act fast. Limitado ang supply sa mga top-tier Audi na ito. As the RS e-tron GT Performance and the RS Q8 Performance have a limited allocation for the Philippines, but of course we're willing to provide them and line them up properly from the factory. Sa Bentley naman, 2 bagong modelo ang ipinakilala, ang Bentayga at Continental GT Speed Hybrid. Bahagi ito ng plano ng brand na gawing fully electric ang buong lineup sa loob ng 5 taon. This basically completes the lineup for Bentley for plug-in hybrids, which means we're moving towards our direction for 2030 of having an electrified lineup for all vehicle models for the Bentley brand. At kung ang drive feel ang pag-uusapan, very smooth and
you don't even notice that you're shifting from electric to combustion. Of course, with the sportier models, you get that the very exciting gurgle from the engine. But other than that, the whole experience is straightforward. Next up, the Lamborghini Urus SA, isang plug-in hybrid SUV na may performance ng sports car. Ito rin ang napiling best car in luxury segment at ang pagdating nito sa bansa ay aligned sa global direction ng brand. Gaya ng Bentley, hybrid na rin ang entire lineup ng Lamborghini sa bansa. Really a positive outlook because people are dwelling into energy saving, electrification, and yet performance. At panghuli, ang Porsche. Ibinida nila ang 911 Turbo 50 years at ang Carrera GTS where heritage meets innovation. Tulad ng Audi, may 3 powertrain options din ang Porsche para sa iba't ibang lifestyle ng kanilang market. First, for the Turbo 50 years, so it encapsulates the expertise of Porsche's turbo heritage. So this is the celebration of 50 years. And for the Carrera GTS, it's really how they were able to innovate the hybrid technology, using it to make the performance better and the feel of the car as if you're not driving any hybrid vehicle. Ang parehong modelo may may-ari na agad pagka-launch pa lang. Habang tahimik ang PJA Cars sa kanilang sales target para ngayong taon, positibo at hopeful sila para sa 2025. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. It finally happened. Nag-react na ang American actor na si Taylor Lautner sa viral What Happened Vela trend. Sa pinost kasi na TikTok video ni Taylor, may nag-comment kung bakit tila hindi niya napapansin ang online craze. Reply ng aktor, "Yup, but it's not your fault, it's mine." Sikat na sikat ngayon ang lookalike niyang si Christopher Diwata matapos mag-resurface ang 2013 performance nito sa isang noontime show kung saan inaya niya ang Twilight actor na si Taylor na si Jacob Black. Dahil sa trend, kabi-kabilang racket at endorsement na ang nasungkit ni Christopher. Mapapablink twice ka na lang talaga dahil ang nation's girl group may US morning show debut. Pinerform ng BINI ang hit single nito na Blink Twice sa Good Day New York ng Fox 5. Bahagi ito ng US stop ng kanilang BINIverse World Tour. Feeling over the moon daw ang P-pop sensation dahil nakapag-perform sila sa The Theater ng Madison Square Garden. Madison Square Garden, just hearing those words, it felt surreal, and we felt our supporters, their love, we just felt it online, and now we get to feel it in person. So we're just really grateful. We were able to see all of the Filipinos here and seeing them very united. It's just very heartwarming, and I'm just very proud to be a Pinoy, and everyone, I'm sure, are too. Para sa Philo Blooms, wag nang masepanks. Uuwi rin soon ang BINI at may free homecoming fan meet pa. Gaganapin ang Here With You event sa SM Mall of Asia Arena sa June 29. Ayun, nga pala. Hindi mo alam ang sepanks? Separation anxiety. Tama ba, Tinuruan Philo? na ako. Philo? Kala ko Philo. Philo. Separation anxiety. Yes. That's what your dog feels whenever you leave the house. Yeah, I see diba? it. Oh, Yeah, kita mo na. Itong BINI, itong age group pala na ito, ang ngayong talamak ang pag-spread ng HIV/AIDS. Very alarming. I was telling Willard that when I took up my master's, yan ang thesis ko. Talaga? And at that time, 100 years ago, yan na, ang it was already an epidemic. So talagang nawalan kasi ng, sabi ko, nawalan ng muka ang HIV/AIDS. Di ba dati may Dulsura Cortez? Yes. Ginawa pang movie. Ginawa pang movie, so there was awareness. And then, honestly, napabayaan talaga ng one administration after the other ang information campaign about testing. Ayun. Ikaw, are you okay with mandatory testing? Wow, hindi ko pa napag-aralan yan. Ako, why not?
I mean, di ba, they test you when you go into a company, merong mandatory health check, right? Bakit hindi gawin yung HIV/AIDS? Problema kasi it could be discriminatory eh. That's, diba? yes, yun ang sinasabi nilang dahilan. Right. But government always assures that if you have yourself tested in a testing center, it will be confidential. So why don't those testing centers do all of the companies in the whole Philippines or in schools? Hindi ba? Kasi yun lang ang paraan. Nagmo-monologue na ako dito. Hindi, thesis mo eh. Yung thesis ko kasi sayang naman. Please defend. Please defend. Oo, hindi ba? To me, mandatory testing, I would go for that. Pero kailangan pang dumaan sa susunod na Senado. Kasi ngayon sa mga blood donors lang siya required, hindi ba? Sa mga Yes, sa mga dugo. Why not, hindi ba? As long as it's tsaka ngayon kasi, there's already a way to keep it at bay. You don't have to die of AIDS anymore. Right. So why not? Yeah. Kesa namang kumalat. Yeah. So awareness pa rin talaga. Yes, oo. Bibigyan kita ng kopya ng thesis. Sige. At mabuti, sinabi na to sa atin at nagsalita na rin si Secretary Ted that this is quite alarming. So, tama yung sinabi mo, siguro kailangan ng muka, no? Yes. To bring this forward again para bring awareness to the public. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.